Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Marahil ilang beses na ninyong narinig na tayo'y pinaalalahanan na tayo ay mga katiwala lamang sa daigdig na ito. Katiwala tayo sa mismong buhay o katawan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Katiwala tayo ng anumang tinataglay natin sa buhay, maging ang mga ari-arian na meron tayo. Subalit minsan, nakakaligtaan natin ang pagiging katiwalang ito. Bakit? Dahil ang akala natin sa ating sarili, yamang ang isang ari-arian, halimbawa lupain, ay napasa atin, tayong nagmamay-ari. Akala natin atin talaga ito. Kaya nga nakakaligtaan natin na una sa lahat, may nauna sa atin na nagmay-ari ng ari-ariang iyan. At yun ay hindi na natili sa kanya, kundi naipasa sa iba at maaaring sa atin nga napunta. Dahil ang katotohanan, kahit anumang meron tayo ngayon sa buhay, darating ang araw na hindi yan mananatili sa atin dahil ang mismong buhay natin ay kukunin. Kaya ano talaga ang meron tayo? Ang katotohanan, wala. Anumang tinatamasa natin sa buhay, anumang meron tayo ngayon, lahat ng iyan ay bigay ng may kapal, ipinagkaloob sa iyo bilang katiwala. At inaasahan sa atin bilang katiwala na gamitin natin ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa kabutihan. Bakit? Dahil darating ang wakas na anumang ipinagkatiwala sa atin, tayo ay magbibigay sulit ng lahat ng iyan. Kaya nga sa linggong ito, sa pamamagitan ng mga pagbasa, hinahamon tayo at tinatanong, mabuti nga ba tayong katiwala? Mapagkakatiwalaan nga ba tayo bilang katiwala? Paano tayo magiging mapagkakatiwalaang katiwala? Binibigay sa atin ang tatlong konkretong pamamaraan upang tayo nakatiwala ay mapakita natin na tunay na mapagkakatiwalaan. Una, narinig natin sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi niya, merong isang may-ari ng lupain na matapos itong linisin, tinamnan ng ubas, tinayuan ng bantayan, at hinukayan ng pisaan. Matapos ay hinintay ang araw ng pag-aani. Subalit anong narinig natin sa salaysay ni Propeta Isaías? Sabi rito, pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw ng ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Nakapagtataka, siya ang pumili ng binhi, siya ang nag-aruga ng kanyang pananim, subalit pagdating ng araw, iba ang kanyang bunga, ubas na ligaw. Dahil sa pamamagitan ng palaalang ito ni Propeta Isaías, minumulat tayo
na kung tayo ay talagang katiwalang mapagkakatiwalaan, dapat namumunga tayo ng tama. Anong ibig sabihin ng pamumunga ng tama? Kung mabuti ang ating tinanggap, inaasahan na kabutihan ang dapat ring isukli natin. Mas mauunawaan natin ito kung ilagay natin sa ating personal na karanasan o kalagayan. Marami sa inyo dito ngayon, mga magulang. Bilang magulang, bakit ang ating mga anak tinuturuan natin ng tama? Bakit ang ating mga anak ay pinapayuhan natin ng dapat nilang gawin? Bakit pinagsasabihan natin ang ating mga anak na ito ang tama na dapat gawin at ito ang mali na dapat iwasan? Marahil sasabihin natin dahil tungkulin natin bilang magulang naturuan ng kabataan. Subalit ang katotohanan ng ginagawa mo bilang magulang, nagtatanim ka sa puso, isipan at kalooban ng batang iyan kung anong tama at mali. Upang sa gayon, pagbating ng araw, ikaw rin ang unang mag-aani ng tinanim mo sa batang iyan. Kung tinuruan mo ang batang iyan ng pagmamahal, ikaw ang unang makikinabang. Bakit? Dahil darating ang araw bilang magulang, tatanda ka, magkakasakit ka. Kung tinanim mo sa iyong mga anak ang pagmamahal at pag-aaruga, huwag kang mag-aalala kung tumanda ka man dahil ang anak mo ang mag-aalaga sa iyo. Di ba yan rin ang ginagawa natin magulang? Doon sa mga may lolo at lola na nariyan sa inyong mga tahanan? Ba't nyo inaalagaan ang mga lolo at lola na nariyan sa iyong tahanan? Dahil ng ating kabataan, tinuruan tayo ng pagmamahal at paggalang sa nakatatanda. Subalit kung ngayon pa lamang ang mga bata hindi tinuturuan mo ng tama, ito rin ang itaga mo sa bato. Darating ang araw na pagsisisihan mo. Bakit ang anak mo pabaya sa iyo? Bakit ang anak mo hindi nakikinig sa iyo? Dahil ang kanyang kabataan, hindi mo ginampanan ang tungkulin ng pagtatanim ng kabutihan sa kanilang puso, isipan at kalooban. Ikalawa, paano tayo maging mapagkakatiwala ang katiwala? Kung papakinggan natin ang liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, ito ang kanyang nabanggit. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita. Ang payo ni San Pablo sa kanyang liham, kung nais nating maging mapagkakatiwala ang katiwala, mamuhay tayo ng marangal, matuwid at malinis. Ano nga bang ibig sabihin nito? Sa isang salita, mamuhay tayo na karapat-dapat at kapuri-puri. Ginagamit nga na salita sa translation na meron sa Ingles, to live an honorable life. At pinag-uusapan natin ang honorable, alam nyo, sumagi sa aking isipan habang pinagninilayan ito, ay ang mismong darating na halalan sa mga susunod na linggo mula ngayon.
may mga kasama tayo sa ating lipunan o pamayanan na tatakbo sa masasabi natin sa mababang antas ng paglilingkod bayan. Magiging kawani ng barangay, mula barangay captain hanggang barangay kagawad. Alam niyo po ba na kapag sila nahirang, ang kanilang pangalan ngayon ay lalagyan ng 3 letra. H, O, and N. Sabi ng iba, Han. Ang ibig sabihin ng abbreviation na yon ay honorable. Napapag-isip lang, yung bang inihahalal natin o iniluluklok sa pamahalaan, tunay nga bang honorable? Saan nanggagaling ang honor na iyon? Dahil taglay nila o dahil bigay ng tao na sila'y pinagkatiwalaan? Dahil kayong makapagsasabi kung taglay nila, iyon ay questionable. Bakit? Dahil wala ka namang makikita na tumakbo sa pamamahala na talagang inisip ay ang sarili o ang bayan bago ang sarili. Suriin ninyo, may tumakbo buwang naglilingkod bayan na namulubi o yumaman habang nasa paglilingkod ng bayan? Kasi kung tunay na paglilingkod ang pag-uusapan, kakalimutan mong sarili, ang iisipin mong bayan. Subalit alam nyo naman, meron nga na ihalal na sa mas mataas na tungkulin. Magtataka ka, bakit bababa ang kanyang gustong takbuhan? Nasaan ang dangal doon? Mga kapatid, mag-isip tayo. Dahil ang dangal na iyan, binibigay natin na mga magboboto. Hindi yan taglay ng tao. Tayo ang nagkakaloob sa kanila. Kaya kung may hihirangin tayo, tatandaan nyo na ang taong iyan, pagkakatiwalaan natin na siya ay namumuhay ng marangal, matuwid at malinis. Subalit, ang aral na ito, bago rin natin ipukol sa kanila, magandang itanong sa ating sarili. Dahil lahat tayo ay katiwala kung paano nais nating pagkatiwalaan ang mga niluklok natin sa pamahalaan. Tayo kaya, bilang katiwala ng Panginoon, namumuhay nga ba ako ng marangal? Namumuhay nga ba ako ng matuwid? Namumuhay nga ba ako ng malinis? Maaaring sa mata ng ibang tao, taglay natin ang katangiang ito, pero ang Diyos din natin maluloko dahil mismong ang ginagawa natin na nakatago sa mata ng lipunan, ang Diyos nakikita. Nakikita kung tunay tayong marangal, nakikita kung tunay tayong matuwid, nakikita kung tayo'y namumuhay ng malinis. Ito ang ikalawang pamamaraan kung nais nating mamuhay na mapagkakatiwala ang katiwala. Ikatlo, anong napulot natin sa Ebanghelyo? Isang napakahalagang talinghaga. Binahagi sa atin dito na merong may-ari ng ubasan na matapos inihanda ang kanyang ubasan, ito'y binigay niya sa kasamahan upang ipagkatiwala. Pagdating ng panahon o anihan, nagsugo siya ng kanyang mga alipin upang kunin ang kanyang kaparte, ang nararapat sa kanya. Subalit anong ating narinig? Ang una, sinabi rito,
ay pinatay. Ang ikalawa, binugbog. Ang ikatlo ay binato. Kalaunan, nagpadala uli siya ng mas maraming alipin para kunin ang kanyang kaparte. Subalit, narinig natin sa talinghaga, ang kanilang kinahinatnan ay katulad ng mga naunang inutusan. Kahuli-hulihan, sabi sa atin sa talinghaga, nagpasya ang hari na isugo ang kanyang kaisa-isang anak at wika niya sa sarili, igagalang nila ang aking anak. Subalit, maging ang kanyang kaisa-isang anak ay pinarusahan ng kamatayan. Ang mga dalubhasa sa banal na tipan, tinuturing ang talinghagang ito bilang maiksing kasaysayan ng kaligtasan. Bakit? Dahil sa lumang tipan, anong narinig natin? Ang Diyos nagpadala ng kanyang mga alipin na mga laga sa bayan ng Israel. Mga patriarka, mga propeta, mga hari at mga huwes. Subalit lahat ng ito, dumaan ng hirap at kalaunan, pinahamak ang ilan, pinapatay. Kaya kahuli-hulihan, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. At katulad ng mga naunang kanyang isinugo, maging si Jesucristo hindi tinanggap. Hindi lamang tinanggap, pinarusahan siya at pinapatay. Subalit ano nga bang gusto ng hari? Ang gusto ng hari ay makuha ang kanyang kaparte mula sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Dito minumulat tayo ng ikatlong pamamaraan para maging mapagkakatiwala ang katiwala ay matuto tayong magkaloob ng nararapat sa Diyos. Bakit? Dahil lahat, sabi ko nga sa inyo kanina, na tinatamasa natin sa buhay nang galing sa may kapal, hindi natin tatamuhin yan kung hindi niya ninais na makamtan natin. Kaya ang simple nating pamamaraan para maibalik ang nararapat sa may kapal ay ang magkaloob tayo ng nararapat. Marahil narinig na ninyo that being a good steward, we should know how to give back our time, our talent, and our treasure. Yun ang hinihingi sa atin. Subalit mahirap ng ating panahon ialay sa Diyos. Dahil kapag tayo inaanyayahang maglingkod sa Kanya, ano agad ang una nating sinasabi? Wala akong time. Ikalawa, pinaalalahanan tayo, may talento ka, gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit ganun pa rin, gumagawa tayo ng dahilan at sasabihin, hindi ko kaya iyan, bakit ako? Kaya nga ang pinakasimple na pamamaraan na magkaloob tayo ay mag-alay ng ating yaman. Yan ay ginagawa natin sa bawat pagdiriwang ng misa. Naghahandog tayo, nag-aalay tayo, nagkakaloob tayo. Pero kahit ng kaloob, tinitipid natin ang Diyos. Subalit ang Diyos kailanman suriin mo. Hindi ka tinipid ng hangin na iyong sinisinghot ng libre araw-araw. Kailanman ang Diyos di ka tinipid pagdating sa kalusugan na tinatamasa mo ngayon na ikaw ay malakas at walang sakit. Dahil ang Diyos na meron tayo, mapagbigay. Nasa sa atin ngayon kung mabuting katiwala tayo, marunong tayong magkaloob ng nararapat sa Diyos. Ito ang binibigay sa atin ngayong linggo ng mga pagbasa. Pinaaalalahanan tayo ay katiwala ng Panginoon at bilang katiwala, inaasahan sa atin na tayo ay tunay na mapagkakatiwalaan. Paano nga ba maging
mapagkakatiwala ang katiwala. Una, mamunga ng tama. Ikalawa, mamuhay ng marangal, matuwid at malinis. At ikatlo, magkaloob ng nararapat. Sana mga kapatid, ang tatlong aral na ito na napulot natin sa mga pagbasa ngayong linggo, hindi lang magsilbing magandang alaala at inspirasyon habang tayo'y nasa loob ng bahay dalanginang ito. Sana ang mga aral na ito madala natin sa pag-uwi natin sa ating tahanan, sa pagbalik natin sa lipunang ating kinabibilangan. Maging mabubuting katiwala tayong napagkakatiwalaan. Dahil tandaan ninyo, ang katiwala na ginagawa ang tama, tatanggap ng tunay na gantimpala. At ang gantimpalang iyan, tiyak di man makamit sa lupa, kundi sa susunod na buhay sa kalangitan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.